kasabay ng pagtakbo ng mga kamay ng orasan, siya ring pagbilis ng masama nating kahantungan. Wala nang mas nakakatakot pang makita ang unti-unting pagkasira ng mundo kaysa sa mga horror movies na talamak ang kwento. Isa ang Pilipinas sa may pinakamagagandang likas na yaman sa buong mundo. Mga beaches, bulubundukin, volcanoes at mga naggagandahang dagat. Ngunit hindi rin dapat ikaila na tayo rin ang isa sa pinakamaduming bansa. Sa kabila ng pagtaas ng temperatura ng mundo ay kabilat kanan na ang mga masasamang epekto nito na natatamasa ng mga tao. Matatandaan nitong nakaraang taong lamang, 2024 ay naitala ang pinakamainit na panahon sa Pilipinas, hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa ilang panig ng mundo. Nakapagtala rin ng mga di pangkaraniwang pangyayari tulad ng pag-ulan ng yelo sa disyerto, pagbuga ng mga bulkan sa ilalim ng tubig at pagkabiyak ng mga ice wall sa poles ng mundo. Noong taong ding ito ay muling naitala na ilang bagyo ang sunod-sunod na pumasok sa loob ng isang buwan. Ilan lamang ito sa mga mahihirap na karanasang dulot ng pabago-bagong klima sa isang mahirap na bansa. Mahigit sa 10 bilyon na ang aabutin kung tutuusin ang lahat ng mga pinsalang dala ng natural disaster sa bansa. Ito nga ba ang simula ng paghihiganti ng kalikasan sa mga tao? Ano man ang uno sa trahedya, ay kilala pa rin ng mga Pilipino sa mga ngiting di maikubli ng pagkakataon. Patuloy na bumabangon, nabigat man ang pasanin ng kahapon. Natakot ako kasi lalo-lalo na sa pamilya ko, gawa ng hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi that time sobrang taas agad ng tubig. So, yun, kinabahan talaga kami mag-asawa kasi ang dami din namin gamit. So, gayon, yun, takot, nervyos. Hindi namin alam yung gagawin kasi sobrang taas ng tubig. Lahat ng gamit namin nabasa, walang natira, ganyan. Tapos, doon kami nagpunta sa bahay ni Pablo kasi may taas doon. Lahat kami na andun, buong pamilya, 10 pamilya nandun kami sa taas na yon kasi wala kami mapuntahan. Ganyan. Nervyos. Takot kasi alam namin yung lugar namin na biglaan. Kunting ulan lang, binaba na. Abot hanggang dito. Malalim. Kailangan bumangon kasi wala namang ibang tutulong. Kundi sariling ano din namin. Pag pinabayaan mo ang takot, baka anong mangyari lang sa amin. Laban lang. Laban lang. Nakabangon una tumayo muna kami, no? Bago kami bumangon. Nakabangon kami, una-una nagdasal muna kami kay Lord na sana tulungan kami para makabangon kasi hindi namin alam kung saan kami huhugot ng lakas para makabangon ulit. So, ayun, nagsimula ulit kami hanap kung saan kami kukuha ng pangkain, pang araw-araw, ganyan. So, ayun, awa naman ni Lord, nakabangon kami. Kundi dahil sa Kanya, hindi kami nakatayo, di ba? Nakabangon kami, nagtinda kami ng almusal sa umaga, madaling araw. Ginagala namin sa buong Dilapas na nakabangka kami. Ang barangay na ito ay isa lamang sa mga lugar na nakakaranas ng matagalang pagkastak ng tubig ulan na nagdudulot sa mga residente ng perwisyo sa kalusugan at sa araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaha ay ang mga basura na bumabara sa kanal at ilog, kung saan kagagawan rin ng mga Pilipino. Sa ulan, tsaka araw, hindi natin maintindihan yung klima kasi nagkakasakit yung mga tao, mga bata, nagkakasipon, nagkakaubo kasi sa gawa ng weather natin. Kailangan pahalagaan ito dahil para malaman natin agad kung ano ang dadating pang mga kalamidad. Kailangan lagi tayong handa. Mahirap din kasi pabago-bago din gawa ng uulan tapos
konting ulan lang, ayan na baha na siya agad. Lalo dito sa lugar nila nanay. Pag hindi naman umulan, yung tag-init, sobrang hirap din, sobrang init. Ang pagtatapon sa hindi tamang basurahan ay nagpapalala sa problema. Nagdudulot ito ng malawakang pinsala sa ating kapaligiran. Maliit na bagay man kung iisipin ang pagtapon ng balat ng iyong pinagkainan sa tamang basurahan, tila may malaking epekto rin kung ang bawat isa ay nagtutulungan. Mag-iwas muna kami magtapon ng mga basura para kahit papaano hindi magbarado yung mga kanal. So yun, para kahit papaano mabawasan yung paghahakot ng basura. So mabawasan din yung mga mababahong amoy na mga hayop. Yun. Tatapon ng maayos sa mga sako, ilalagay, huwag pakalat-kalat kasi doon tayo binabaha at nagkakabara yung mga kanal dahil sa atin din, mga tao. Basura. Dalangin na lang kung sakali. Kailangan Magkaroon ng disiplina yung mga Disiplina. tapon ng basura. number 1 na kailangan ng disiplina. Kagaya dito sa lugar namin. Halimbawa, hindi kami nagtatapon ng basura. Pagising mo sa umaga, andyan na ang basura. Sako-sako lang. Kasi walang pagpahalaga yung iba sa kung bakit. Walang pakialam sa mundo. Oo, walang pakialam sa mundo. Ganon. Purasahan at labis na pagputol ng mga puno ay nagdudulot rin ng malaking epekto sa pagbabago ng klima. Dahil ito ang tagapag-absorb ng carbon dioxide at nagdudulot ng pagtaas ng temperatura sa mundo. Ito ay nagiging sanhi ng mga trahedya tulad ng bagyo, baha at tagtuyot. Ang isang butil ng buto at isang hibla ng mga halaman ay matutuloy ang paglago gamit ang ating mga kamay. 20 years ago sana ang the best day para magtanim ng mga puno, and today is the second best time para kumilos tayo. It's more fun in the Philippines, ika nga nila. Ngunit kapag ganito ba ang iyong mararanasan, makikita at maaamoy, ay tila mapapaisip ka kung nasaan ang saya.